Welcome back guys, magandang araw pala sa inyong lahat. So magre-review ulit tayo ng panibagong spring powered airsoft pistol. So ito nga pala yung pinakauna kong naging spring powered. So ayan, kung makikita nyo ay medyo luma na yung box. Pero ngayon ko pa lang siya magagawa ng review. So ayan, meron din tayo rito 0.2 grams BB na gagamitin natin mamaya. 0.2 grams at 0.25. So meron din tayong target paper. So meron tayong BB loader. At ang pinakamahalaga ay itong glass protector nyo. So ayan, meron din tayong tools dahil ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-disassemble tong unit. So ayan, umpisahan na natin. So ayan guys, luma na. Dahil siguro ay gawa ng katagalan. Halos 3 taon na yata ito sa akin. So ayan. HFC 1/1 scale high performance assemble. So ayan. Ito ay HA117. So ayan, Glock 17. Meron silang Glock 19 pero wala ako na itong unit na to. Pero maganda rin to. So ayan. Made in Taiwan. So ayan, buksan na natin. So ayan, meron dito wala to, yung mga iba nilang model. So ayan, yung mga ibang model, yung mga code. At meron ding manual. So ayan, ito po, may manual to kung paano i-operate yung unit. So ayan. At ayan, check na natin yung pinakang baril. So ayan guys, napakaganda nito. So medyo may kalumaan na. Gawa ng sobrang tagal na nito sa akin. So ayan, isa-isahin na natin. So ito yung left side at kung makikita nyo mayroong logo ng Glock. So 17 Austria 9x19. So ayan, meron ding logo ng Glock dito. So ayan, overall ang kanyang left side ay napakaganda at napaka-realistic. So ayan, check natin yung right side. So wala naman logo rito, meron lang nakalagay na made in Taiwan. So ayan, completed 1998. So, ayan, napakaganda ng unit at yung kanyang sight. Ayan. Napaka-solid. So ayan, detalyadong detalyado. At may kabigatan. Siguro almost 400 or 550 grams to. So ayan. Mabigat. Full abs to, full abs, full plastic, not sure pero ngayon ko pa lang ito bubuksan. So ayan, papakita ko sa inyo. Pero sa labas ay full plastic, full abs, pero mabigat, siguro may bakal sa loob. So tanggalin natin yung magazine. So ayan, parang normal na airsoft na nabibili, yung mga spring powered, ganito yung magazine. So ayan, pero ang maganda rito ay double stack. So papakita ko sa inyo. At ayan, mayroon ding lagayan ng bala sa gilid. So ayan, dito ko nilalagyan ng bala. Ayan. So ayan, kung makikita nyo, double stack. So kaliwa kanan. So kapag kaganyan, ayan yung tinatawag na double stack magazine. So ayan, maganda. At balik tayo dito sa unit. So ayan, napaka-solid yung frame niya. Talagang quality yung ginamit na material. So ayan, at kung makikita nyo, wala siyang mga tornilyo.
So puro pin. So ayan yung nagustuhan ko rito. So ayan. Walang tornilyo. At ang maganda pa rito ay gumagana yung kanyang slide lock. So ayan, papakita sa inyo. So ayan, gumagana. So para siyang GBB pero spring powered lang to. So ayan. So meron ding ganito. So at ang isa pang kagandahan ay merong safety. So ayan, para talaga siyang tunay o katulad ng GBB. So ayan, gumagana yan. Pagka hindi nyo pinisayan ay hindi mapipisa to. Pero pagka pinisahan nyo yung safety, yan, mapipisa yan. At ito naman ay safety rin yan. So kapag ka binaba, ibaba o taas. So kaya kapag ka tinaas, hindi nyo mapipindot. Ayan. So ayan yung kagandahan dyan. So ayan. So napaka-solid nito, polymer at napakatibay. Tumagal to sa akin ng halos 3 taon at ngayon ay buo pa rin. So ayan, check natin yung loob. So meron tayo rito pantulak nitong pin. Dahil wala siyang tornilyo, ayan, pin ang kanyang lock. Medyo madulas yung kamay ko. Tatanggalin ko lang. At ayan, natanggal ko na yung pin. At tatanggalin lang to. So ayan, pagkatanggal nyo na ito, tutulak nyo lang tong slide. Yung sumasabit. Ayan. At ayan yung kanyang piston. So ayan yung kanyang piston. Napaka-solid nito at napakatibay. So ayan. Inaalagaan ko lang siya ng silicone oil. So lagi ko lang ini-sprayan pagkatapos kong gamitin at nililinisan. So ayan. At ayan nga guys, napaka-solid ng kanyang piston catch. So ayan, metal na. So ang kagandahan rito ay metal na dahil sa iba na nabibili ay kadalasan plastic at ito yung laging nasisira at itong piston. So ito yung piston at ito yung kanyang piston catch. So ito ay plastic pero wala namang problema dahil napaka-solid dito. So napakakunat. Dahil nga hanggang ngayon ay buo pa rin. So ayan, yung kinakabitan ng slide, metal din. So kaya pala mabigat. At ito ay metal din. So ayan guys, at yung kanyang inner barrel ay metal din. Kaya sobrang accurate. So ayan guys, overall napaka-solid nito. So, i-assemble ko na uli.
Yan, medyo may katigasan yung spring. So ayan, napakaganda talaga nito. At ilalagay na natin to sa pang spring. At ibabalik na yung slide. So check lang natin dahil baka may mga umiipit. So ayan. Pagkatapos ay babalik na to. At ilalagay na uli yung pin. So ayun, ganun lang kasimple. So ayan, pagka walang bala ay nag-i-slide lock. So ayan nga guys, test na natin. So napaka-solid talaga nito. Spring powered Glock 17 Gen 2 by HFC. So ayan guys, test na natin. So ayun nga guys, check na natin kung kaya ring basagin nitong ating HFC Glock 17 Gen 2 yung bote. Mas mahina nga pala to kaysa rin sa KWC Glock 70 natin, pero itry pa rin natin. So ayan guys, medyo lalayo lang tayo at baka matalsikan tayo ng bubog. So ayan, lumayo lang tayo. Test na natin. So ayan nga guys, Glock 17 Gen 2 by HFC. So ayan, tingnan na natin yung tinarget natin.